Kumusta ang unang linggo ng eskwela? Sigurado akong naging masaya ang inyong meet and greet with your advisors, subject teachers, and classmates. At sigurado din kami mga guro ng bagong silang high school na kayo ay excited na sa ating online learning. Dahil sa online learning, sigurado ang pagkatuto. Patuloy ba kayong nananabik na makabalik na sa ating paaralan? At gawin ang mga aktibidad na nakasanayan? Kung gayon, huwag na kayong malumbay sapagkat palagi niyong mararamdaman ang presensya ng inyong ikalawang tahanan. Sama-sama tayo sa ating virtual flag ceremony. Magsimula tayo sa panalangin sa pangunguna ni Ginang Kanaya, susundan ng pambansang awit ng Pilipinas sa pagkumpas ni Ginang Delgado. Sabay-sabay nating damhin ang presensya ng ating poong may kapal sa ating pambungad na panalangin. Ama naming makapangyarihan, kami ay nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang pagkakasala at pagkukulang. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang awa at pagkalingang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Patnubayan niyo po kami na maisagawa ang aming mga gawain ng walang anumang balakid. Tulungan mo po kami na makapagpatuloy ngayong kami ay nasa makabagong normal na sistema ng edukasyon. Naway gawin mong bukas at handa ang aming diwa at puso sa bawat hamon ng buhay. Pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman at patuloy niyo kaming protektahan sa lahat ng kapahamakan, lalo na sa COVID-19. Maraming salamat po sa iyong walang katumbas na pagmamahal. Sa iyo ang kapurihan at kabanalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Itaas ang kanang kamay para sa panatang makabayan at panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukup ako at tinutulungan upang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamayang makabayang, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap,
pagsisikap sa bansang Pilipinas. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating sambitin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Sabay-sabay nating awitin ang himno ng Caloocan at himno ng NCR. Bayang mahal nating lahat, tampok ng NCR. Pusod nitong ating bansa, dulot kaunlaran. Taas noong iwagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa'y itanghal. Mga lungsod ng NCR, sa puso ko'y dangal. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Mga lungsod ng NCR, sa puso ko'y dangal. Ang adhika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Ngayon naman ay ating pakinggan ang mensahe mula sa napakahusay na ginang na nakapagtapos ng Master of Arts in Nursing
former Dean ng Philippine Christian University, MJC and College of Nursing, at ngayon ay kasalukuyang Vice President Association of Deans of Philippine Colleges of Nursing. Ang kapitapitagang si Ginang Edna Imperial. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isang pribilehiyo po ang makapiling kayo sa virtual flag ceremony na ito. Kaya niyo pong batiin ko kayo ng isang magandang umaga, mapagpalang umaga po sa mga mag-aaral, mga guro, mga magulang at sa ating punong guro, Dr. Marisa Feliciano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siya nga po pala, nais ko pong ipaalam sa inyo na ako ay isang nurse. Ako po ay isang guro ng mga nurses, ng mga student nurses. At ako rin po ay isang mag-aaral dahil nag-aaral po ako ngayon sa University of the Philippines, Manila. At isa rin po akong nanay. Sa lahat ng ito, kitang-kita ko po ang epekto ng pandemya ng COVID-19 sa ating buhay. Bilang isang nurse, alam niyo po, di ba, na mahigit 2 milyon ng Pilipino ang nagkaroon ng COVID-19. At sa 2 milyon na yon, ilan po doon ang pumanaw na sapagkat hindi po nila nakayanan ng COVID-19. At alam ko marami sa ating mga mag-aaral ang nakaranas po ng gano'n. Bilang namang pong guro, damdam ko po ang hirap ng pagtuturo online. Sa totoo lang po, mas madali po sana kung face-to-face. Pero ito pong ating pag-aaral ng virtual ay talagang napakalaking pagsubok para sa isang guro. At bilang mag-aaral po, ako din po ay nag-aaral at laging nasa Zoom or Google Meet. At marami pong dapat na gawin, tapusin ng mga asignatura at examination. At napakahirap po na mag-aral, lalo na kung nag-iisa ka lang, ikaw lang ang nag-aaral sa bahay, wala kang matanungan. Kaya kailangan mahusay kang magbasa, mahusay kang mag-research. Kaya naiintindihan ko po ang ano ang nararamdaman ng isang mag-aaral. At bilang isang ina, kitang-kita ko rin po ito, yung struggle ng mga kabataan. Katulad niyo, mga mag-aaral na bagong silang high school. Kasi meron din akong 3 anak na nag-aaral, 2 sa kolehiyo at isang grade 12. Kaya nakita ko rin yung struggle nila kung paano sila nag-aaral mag-isa. Umaga pa lang, nakaharap na sila sa computer at hanggang gabi ay nag-aaral pa rin sila. At madalas nadidinig ko na marami silang mga reklamo kasi hindi nila naiintindihan pero wala silang magawa kung hindi talagang aralin. Kaya ito pong pandemya ito ay talagang nagdudulot ng maraming problema sa atin. Hindi lang po sa kalusugan, kasama na po ang mental health. Ang ganda din po ang pinansyal, ang ating pangkabuhayan sapagkat alam ko marami sa ating mga mag-aaral, ang mga magulang ay nawalan ng trabaho. Kaya nga po talagang sa larangan ng ekonomiya ay napakalaking walang impact nitong ating pandemya. At syempre po, ang pinakamalaking hamon na sinasagupa ngayon ng ating mag-aaral ay itong online learning. Kaya naiintindihan namin kung gaano kahirap ang dinadaanan ninyo mga mag-aaral ng bagong silang high school. Sa umaga pong ito, aralin po natin kung ano yung sinulat ni San Pablo kay Timoteo. Si San Pablo po ay isang alagad ni Kristo at si Timoteo naman ay isang kabataan na inaalagaan ni San Pablo. Alam niyo po na mga panahon iyon, bilang isang kabataan, si Timoteo ay marami rin kinakaharap na mga pagsubok sa buhay. Kaya itong si San Pablo, bilang isang mananampalataya at alagad ni Jesus, tinutulungan niya po si Timoteo kung paano niya haharapin ang buhay. Kaya mga mag-aaral ng bagong silang high school, tingnan natin at matuto tayo kung ano yung payo ni Pablo sa isang kabataan na katulad ninyo doon sa panahon ng Biblia, si Timoteo. Sa 2 Timoteo, Kabanatang 2, ito po ang sinasabi. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Ipagpatuloy natin. Sa talatag 3 at 4, ito ang sinasabi.
Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Talatang 5 at 6, hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Panghuli sa talatang 7, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Marami po tayong kinakaharap na suliranin kaakibat ng COVID-19 pandemic. Sa larangan po ng kalusugan, marahil po ay marami sa ating mga mag-aaral ng bagong silang high school ay nakaranas ng pagiging COVID positive sa kanilang mga pamilya at hindi rin ho nakakapagtaka kung ilan sa kanila ay nakaranas na mawala ng mga mahal sa buhay dahil sa sakit na ito. Hindi rin po lingid sa ating kaalaman na ang pinansyal na bahagi ng ating buhay ay apektado dahil sa COVID-19. Marami po ang nawalan ng trabaho, mga magulang na nawalan ng trabaho, kaya marami po sa ating mag-aaral ay nahihirapan. Subalit, ang unang payo ni Pablo sa kay Timoteo ay magpakatatag ka. Sa dami ng suliranin na hinaharap natin sa pandemya ito, huwag kang mag-alala. Magpakatatag ka. Kaya natin ito sa tulong ng Panginoon, sa tulong po ni Jesus. Sa sulat ni Pablo kay Timoteo, pinapayuhan niya si Timoteo ng 4 na bagay na dapat niyang gawin kung paano niya haharapin ang kanyang mga suliranin sa buhay. Ang una, ang sabi niya ay maging guro. Hindi niyo nabasa yun doon kasi hindi siya nakasulat. Pero sinasabi ni Pablo na para kang maging guro. Ano ba yung ginagawa ng isang guro? Hindi ba siya ay palaging nakikinig, palaging nag-aaral, at ibinabahagi niya, itinuturo niya sa iba ang kanyang nalalaman. Sinabi rin ni Pablo na dapat para kang katulad ng isang kawal. Okay? At pangatlo, para kang isang manlalaro, atleta, athlete. At ang huli, para kang isang magsasaka. Tingnan po natin, ano po ang kanilang mga katangian at bakit iyon ang itinuro ni Pablo para kay Timoteo. Ang unang payo ni Pablo kay Timoteo ay makinig at magturo. Di ba ito ang ginagawa ng isang guro? Nakikinig, ibig sabihin, nag-aaral. At ibinabahagi o itinuturo ang kanilang nalalaman sa iba. Yon ang gustong sabihin ni Pablo kay Timoteo. At yun din ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon mga mag-aaral, sa kinakaharap ninyong pandemya, dapat katulad kayo ng inyong mga guro. Nakikinig. Oo, makinig kayo sa kanila, makinig kayo sa mga ipinapayo nila, sa kanilang itinuturo sa inyo. Pag-aralan yung lahat kung ano yung dapat ninyong malaman. At pagdating ng panahon, ituturo niyo rin ito sa iba. Pangalawa ay ang pagiging kawal. Ang sabi ni Pablo, ang isang kawal ay hindi abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Ano ba ang kinalaman ng isang pagiging kawal? Siya ay nakatuon sa giyera. At ikaw mag-aaral, ano ba ang iyong dapat pagtuunan ngayong panahon ng pandemya? Tama, ang iyong business ay maging isang mabuting mag-aaral. Ang sabi, dapat hindi ka nagiging abala sa mga bagay na walang kinalaman sa pagiging mag-aaral. Ano yun? Sa palagay ko, ang sobrang paglalaro ng mobile games, ang sobrang paggamit ng social media, ay walang kinalaman sa pagiging mabuting mag-aaral. Ang dapat mong pinagtutuunan ay ang pag-aaral ng iyong leksyon, ang iyong pag-aaral ng iyong mga examinations. At syempre, hindi kakalimutan ang pagtulong sa gawaing bahay. Kaya, ngayong pandemya, parang dapat maging kawal ka. Ituon mo ang pansin mo sa pag-aaral mo. At huwag mo bigyan ng pansin ang mga bagay na hindi kailangan bigyan ng pansin. Hindi ko sinasabing huwag ka nang manonood ng K-drama. Hindi ko rin sinasabing huwag ka nang maglalaro. Ang sinasabi ko lang,
hindi dapat sobra dahil dapat nakatuon ka kung ano ang dapat mong gawin. Ang pangatlo ay ang pagiging atleta. Siguro naman naaalala mo pa si Heidelin Diaz, hindi ba? Ang isang atleta ay disiplinado at siya ay naglalaro ayon sa mga alituntunin. Sa palagay niyo ba si Heidelin Diaz ay nakapag-uwi ng gintong medalya kung siya ay hindi disiplinado? Kung siya ay hindi nag-iensayo? Ang isang atleta ay palaging nag-iensayo upang lalong-lalo siyang gumaling. Ikaw bilang mag-aaral, ngayong pandemya, dapat kang parang isang atleta. Magsanay, magdisiplina ang sarili, disiplinahin mo ang sarili mo, at dapat ay patuloy kang galingan, no? Patuloy mong i-improve ang iyong mga kakayahan, tulad ng isang atleta. At ang isang atleta ay palaging nag-i-ensayo kasi gusto niyang manalo. Ganun din ikaw. Patuloy kang mag-ensayo, galingan mo, upang sa huli ay magtamo ka ng karangalan. Ang panghuli ay ang isang magsasaka. Ano ba ang ginagawa ng isang magsasaka? Paano ba nagtatrabaho ang isang magsasaka? Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, isang magsasakang nagtatrabaho ng mabuti, hardworking. Alam niyo, ang isang magsasaka, araw-araw ay talagang ginugubo niya ang sarili niya upang alagaan ang kanyang mga tanim. Kasi ang gusto niya, yung unang bunga ay malalasap niya. Ganun din ikaw sa iyong pag-aaral. Para isang magsasaka, kailangan husayan mo, kailangan sipagan mo, at magtrabaho ng maigi, mag-aral ng maigi. Talagang ibubuhos mo ang iyong lakas, ang iyong pag-iisip upang mapag-aralan mo kung ano ang dapat mong aralin ngayong high school. Kasi ito ay para sa iyong kinabukasan. At sa paggawa mo ng iyong tukulin, sa pag-aaral mo ng mabuti, sa pagpupunyagi mo, alalahanin mo, aani ka sa bandang huli. Ganon ang isang magsasaka. Hindi siya nakaupo lang para tingnan kung lumalago ba ang kanyang mga halaman. Siya ay nagtatrabaho ng napakasipag. Talagang maayos ng tinatrabaho ang kanyang pagtatanim. Kaya kayo din mga mag-aaral, parang isang magsasaka, ayusin ninyo ang inyong pag-aaral. Sipagan ninyo ang inyong pag-aaral upang sa huli, kayo ay mayroong aalihin. 4 na paalala ni Pablo kay Timoteo. Maging isang guro na nakikinig, natututo at nagbabahagi. Maging isang kawal na hindi abala sa mga bagay na walang kinalaman sa kanya pagiging kawal. Pangatlo, maging atletang disiplinado at naglalaro at batay sa alituntunin. At ang panghuli ay ang isang magsasaka na gumagawa at nagtatrabaho ng mabuti. Sa huli, kahit ano pang pandemya ang dumating, kahit ano pang suliranin ang dumating sa buhay, huwag kang mag-alala. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, magpakatatag ka sa Panginoon kasi hindi ka na iiwan. Sa huli, bagong silang high school, mga mag-aaral, ikaw at ang pandemya, kayang-kaya mo yan. Maraming salamat po Ginang Edna Imperial sa napakagandang mensahe. Ngayon naman, handa ka na bang umindak para sa ating wellness dance? Kung gayon, simulan na natin yan kasama ang mahuhusay na guro mula sa Departamento ng Filipino.
At para naman sa pagtatapos na mensahe, buong lugod ko pong pinakikilala sa inyo ang kagalang-galang at may ginintoang puso na puno ng kagawaran ng Departamento ng Filipino, Ginang Mirna Pacheco. Magandang buhay, Silangians! Bawat isa sa atin ay tumanggap ng biyaya nang tayo ay magising. Ito ay hudyat ng bagong pag-asa at pakikibaka sa buhay na ating kahaharapin. Patuloy nating tamasahin ang ganda ng buhay sa kabila ng pandemyang hatid ng COVID-19. Pagpalain nawa tayong lahat at iligtas sa anumang kapahamakan at karamdaman at manatiling nakapokus sa ganda ng ating buhay. Sa ating mga mag-aaral, magsikhay pang lalo upang makamit ang pangarap sa tulong at gabay ng inyong mga magulang. Gaya ng laging isinisigaw, ang lahat ng kaganapang ito sa ating paaralan at sa larangan ng edukasyon ay para sa bata, para sa bayan. Kaya tara na, sulong edukalidad! Hail, alma mater dear, pride of the green vales of Caloocan. We pledge our love, our honor, and give our hearts to thee. Beloved school, we owe you our knowledge and life's wisdom. Your handiwork blesses you. Through time we'll cheer for you. Bagong Silang High School, alma mater dear. With loyalty to your ideals, we sing our praise to thee. We sing our praise. Hail, alma mater dear. It is joy to keep your memories. Feel and cherish your loving care. We'll be faithful forever thee. Beloved school, we owe you our knowledge and life's wisdom. Your handiwork blesses you. Through time we'll cheer for you. Bagong Silang High School, alma mater dear. With loyalty to your ideals, we sing our praise to thee. We sing our praise. Hail, alma mater dear, pride of the green vales of Caloocan. We pledge our love, our honor, and give our hearts to thee, and give our hearts